Una sa ating mga balita ngayong Biyernes. Mga pasahero ng MRT3 naghihigpitan na ng sintron natapos na kasi ang libreng sakay sa MRT3. Ang buong detalye ng balitang yan abangan maya-maya lamang. Narito na ang mga nag-iiniting balita ngayong araw ng Biyernes. Pamilya sa Laurel, Batangas, patay matapos pagdadagain. 2 patay at 1 ang sugatan. Malakas na ulan at landslide naranasan sa ilang lugar. Mudslide at pagbaha na nalasa sa Carinthia, Austria. Habang sa New York City, USA, babae binaril habang dala ang sanggol na nasa stroller. Sanggol nakaligtas. Karambola ng siyam na sasakyan sa Quezon City, 2 sugatan. Positivity rate ng NCR umakyat sa 7.5% habang sa Cavite tumaas na mahigit 13.2%. At sa ating Frontier Balita Showbiz, R&B singer na si R. Kelly sinintensyahan ng 30-year imprisonment. Magandang gabi Pilipinas, simulan natin ang balitaan. Tila naging madugo ang pagtataga sa isang pamilya sa Laurel, Batangas. Ayon sa mga investigasyon ng pulisya ng Laurel, sumugod ang salarin sa loob mismo ng bahay ng biktima. At ito pa po, kakilala pa mismo ng biktima ang suspect. Nasa frontier na ng balita si Paul Hernandez ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Malagim ang sinapit ng 3 magkakaanak na ito sa Laurel, Batangas. Tad-tad sila ng taga sa leeg at iba pang bahagi ng katawan. Ang sospek, kakilala umano ng mga biktima. Ayon sa pulisya, gabi nang sumugod sa bahay ng 3 ang sospek tangan ng kanyang bolo. Agad na sawi si Jovencio Magsino, 71 anyos. Namatay naman sa ospital ang kinakasama nitong si Rodela Cahilla, 39 anyos. Habang sugatan ng anak nitong edad 15, nadakip ang sospek sa ibang barangay at na-recover ang ginamit niyang patalim. Kinatuhan po natin yung suspect ng 2 counts of murder and frustrated murder. Ngayon po ay kasalukuyan nakakulong dito sa custodial facility ng Laurel LPS yung suspect. Inaalam pa ang motibo sa krimen. Sa Mercedes, Camarines Norte, isang lalaki ang patay ng saksaki ng taong kanyang tinaga. Batay sa investigasyon, sinaway ni Michael Eliazar si Virgilio Abarca na may sinapak noon na lalaking may mental condition. Pero imbes na tumigil, sinuntok daw ni Abarca si Eliazar. Umalis noon si Eliazar at umuwi, pero si Abarca sinugot at pinagtataga si Eliazar. Nakakuha ng kutsilyo si Eliazar at nasaksak si Abarca. Dead on arrival sa ospital si Abarca. Papagaling naman si Eliazar. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad. Ako si Paul Hernandez ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog, ang inyong saksi. Malakas na ulan at pagguho ng lupa ang naranasan sa ilang lalawigan. Narito ang sanipwesa ng pagbabalita ni Damon Moren at Mary Ann De Los Santos. Malakas na ulan na sinamahan pa ng hangin kulog at kidlat ang nagpabaha sa Tagbilaran City sa Bohol. Ayon sa mga residente, maswerte at hindi tumaas ang level ng tubig. Nagka-landslide naman sa Busao Mountain Province. Hinarangan ng landslide ang isang bahagi ng Kiniway Tambuan Provincial Road. Nagsagawa ng clearing operation ang mga otoridad na nasa lugar at maaari nang madaanan ang nasabing kalye. Mary Ann De Los Santos At Damon Moren, KKTV News. Isang mudslide ang nanalasa sa Carinthia, Austria habang sa New York City, USA, isang babaeng nabaril habang dala ang kanyang sanggol na nasa stroller. Narito ang Frontier Balita Abroad at sa Frontier na ng balita si Bam Alegre ng GMA News. Kinordonan ng mga otoridad ang kalyeng yan sa New York City sa Amerika. Binaril doon ang 20 taong gulang na babaeng may dalang sanggol sa stroller. Dinala ang biktima sa ospital pero kalaunay nasawi dahil sa tama ng bala sa ulo. Binaril daw ang biktima mula sa likod ng isang lalaking nakasuot ng itim na damit. Ayon sa pulisya, ligtas ang kanyang anak. Umapila ng tulong sa publiko si City Mayor Eric Adams para matunto ng salarin. Sa Austria naman, binaha at nagka-mudslide sa southern region ng Carinthia. Bunsod ito ng walang humpay na malalakas na ulan.
Pinasok ng rumaragas ang tubig ang mga bahay. Nalubog sa putik ang mga sasakyan nasa kalye. Kinumpirma ng Carinthia Police na isang lalaki ang namatay. Isa naman ang nawawala. Nawala ng kuryente sa 7,500 bahay. Inabisuhan ng mga otoridad ang mga residente na manatili muna sa loob ng kanilang mga bahay dahil mapanganib pang lumabas. Para sa unang balita, Bam Alegre, buong puso para sa Pilipinas. Dalawang sugatan sa karambola ng siyam na sasakyan sa Quezon City. Nasa frontier na ng balita si James Agustin ng GMA News. Mabagal ang usad ng mga sasakyan sa bahaging ito ng Boni Serrano Road sa Barangay Libis, Quezon City. Pero bigla na lang inararo ng truck ang mga sasakyan na nasa harapan nito. Halos makaladkad pa ang isang close van. Kita sa CCTV footage ang paglabas sa mga sakay ng close van. Siyam na sasakyan ang nasangkot sa karambola. Isang 18-wheeler, 4 na kotse, isang AUV, 2 close van, at isang SUV. Pinakanapuruhan ng kotseng ito na halos masandwich. 2 sakay ang sugatan. Hindi mahagilap ang driver ng truck na tumakas umano. Isinara ang bahagi ng kalsada kung saan nangyari ang karambola. Based dun sa info na naibato sa amin, as per mga BPSO natin, nawalan daw ng preno yung truck na dumiretso dun sa sedan, kaya nagkaroon ng multiple collision dito sa lugar. Patuloy ang investigasyon ng QCPD Traffic Sector 3. Sa Quezon City pa rin, nawasak naman ang harapan ng van na ito matapos bumangga sa backhoe sa IBP Road. 3 sakay ng van ang nasaktan kaya agad dinala sa ospital. Ang van nabangga muna pa lang isang kotse bago magdire-diretso sa backhoe. Kwento ng driver ng kotse, pauwi na siya galing sa trabaho nang bigla siyang salpukin sa bandang likuran ng van. Nagulat na lang ako, tumalsik yung, habang mahandar ako, biglang tumalsik yung sakyan ko. Ayun, tapos narinig ko sumabog yung mga salamin. Ayon naman sa mga tao ng DPWH na magsasagawa ng road repair sa lugar, kapaparada pa lang ng backhoe na mangyari ang aksidente. Nandito po kami kaya di pa po nag-start sa sa pagtatrabaho. Ngayon, nagulat na lang po kami, biglang may kumalabog sa likod na namin. Ako. Nakausap ko po yung driver nito na nabangga daw niyan. Tapos, ang pagbangga na daw niyan, nawala na siya ng preno. Kaya ibinangga na lang niya dito sa bako para daw hindi na makadisgrasya doon sa mga tao. Bahagyang nagdulot ng traffic ang aksidente. Yan ang unang balita sa Quezon City. James Agustin, buong puso para sa Pilipinas. Sa mga sasakay sa MRT may bayad po muli sa pamasahe. 13 pesos ang minimum fare, pero kung North Avenue ka at gusto mo bumaba sa Taft Avenue, magiging 28 pesos. Pero may mga dumidiskarde na lang, kagaya ng pagsakay sa EDSA Carousel na pinalawig hanggang Disyembre. At nasa frontier na ng balita si Ethan Miller. Tila nagtapos na ang maliligayang araw ng mga pasahero ng MRT3 dahil may bayad na muli ang pamasahe sa MRT. 13 pesos pa rin ang minimum fare sa MRT, pero kung North to Taft Avenue, magiging 28 pesos naman. Kaya ang ilan napakamot ulo na lang at sumakay ng EDSA Carousel na pinalawig hanggang Disyembre. Kaya nanawagan ng ilang mananakay na sana ay palawigin pa ang libreng pamasahe sa MRT dahil malaking tulong daw ito para sa kanila. Sana, para makatipid, lalong makatipid. Sana, dire-diretso sana na libre sana itong MRT. Kung sana libre sana, kung government pa rin sana siya. Na ano, bilang naman siya. Malaking tulong para malaking tulong naman po talaga. Yung libre. Sa araw-araw na pumapasok ako sa trabaho. Carousel na lang po muna para makatipid na ng Ethan Miller, KKTV News. Balitang pandemya naman po tayo, tumaas sa mahigit 7.5% ang positivity rate ng COVID sa NCR kumpara sa 6% ng nagdaang linggo. Ayon sa Okta Research, higit doble naman ang itinaas ang positivity rate sa Cavite na may 13.2% mula sa 5.9% noong June 25. Nakitaan din ng positivity rate sa Laguna, Benguet, Bulacan, Cebu, Davao del Sur, Iloilo at Pampanga. Ang positivity rate po ay ang dami ng mga nagpo-positibo sa virus sa mga tinetest. Sinintensyahan ng 30-year imprisonment ang R&B singer na si R. Kelly para yan sa kasong racketeering and sex crimes.
Ayon sa Brooklyn Federal Court, pinapakita ng mga ebidensya ang pagwawalang bahala ni Kelly sa paghihirap ng tao at kalupitan sa kanyang mga biktima. Sabi ng prosecution, ginamit ng singer ang kanyang kasikatan at pera para makapagbiktima ng halos 30 taon. Ilan sa mga biktima, mga menor de edad na babae. Hindi naman nagsalita si Kelly. Ilang beses niyang itinanggi ang mga akusasyon sa kanya. Ayon sa kanyang kampo, maghahain sila ng apela. Nahaharap rin si Kelly sa ibang kaso sa State of Illinois at Minnesota. At yan po ang aking Frontier Balita Showbiz ngayong Biyernes. Ako si Oliver Noah. Balik sa inyo, Sir Kai, Sir Anthony. Happy weekend. Happy weekend also to you, Oliver. Anyways, at yan po ang 10 minuto na pagbabalita sa loob at labas ng bansa. Ako si Kai Joseph. Patuloy po kami maghahatid ng mga makabuluhan at makatotohanan na balita sa loob at labas ng bansa. Ako si Anthony Luke David. Happy weekend mga KKTVians, pero stay safe pa rin ha. At magandang gabi, Pilipinas.